Parang kailan lang ang 2016 nung nahalal na Pangulo si Presidente Duterte. Ngayon, halos 2 taon na lang at boboto na naman ang taong bayan sa magiging susunod na Pangulo. At ito pong eleksyon na paparating sa 2022 ay napakahalaga sapagkat maraming magagandang nasimulan ang Pangulong Duterte na nakabuti sa ating bansa, lalong-lalo na sa infrastruktura at sa tunay na pagsugpo sa droga, kriminalidad at korupsyon sa gobyerno. At nararapat lang na ito ay ipagpatuloy ng susunod na administrasyon. Ngayong 2020, naranasan natin ang hirap na dulot ng COVID-19. Hindi lamang dito sa ating bansa, pero pati na sa buong mundo, kung saan ang iba't ibang mga bansa ay hindi ito napaghandaan at nagdulot ng matinding health and economic crisis. Sa Pilipinas, ito ang ginagamit ng mga kalaban ng gobyerno upang sirain at pabagsakin ang administrasyon nang sa gayon ay baka sakaling maisip ng tao na sila ang makakapagbigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap natin ngayon. Ginagamit ng oposisyon ang isyu ng pandemic upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko na maaaring magdulot ng protesta para pabagsakin si Duterte at iluklok sa pwesto si Leni, tulad ng mga nakaraang people power na nagwasak sa ating bansa. Kung hindi man nila magawa na iluklok si Leni bago mag-eleksyon sa 2022, tiyak, gagamitin pa rin nila ang issue ng pandemic para magiging narrative nila sa kampanya. Hindi na po kakayanin ng ating bansa na pamunuan ng isang lampa, inutil at maka-elitistang oligarkiya kagaya ng Partido Liberal. At pag nangyari na nakabalik sa posisyon ang politiko na kasapi o mga bayaran ng elitistang oligarkiya, matatalo na naman ang mga ordinaryong Pilipino. Paghaharian na naman tayo ng mga mukhang pera at sakim at ibabalik tayo sa kung saang basura tayo pinulot ni Presidente Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Gusto pa ba nating maging alipin ulit ng mga malulupit na oligarkiya? Ang ating bansang Pilipinas ay isang arkipelago o kalat-kalat na mga isla na may kanya-kanyang salita at kultura. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit madali tayong nasakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon sa lumang panahon. Hindi rin tayo ganun kadaling pagbuklurin o pagkaisahin dahil sa mga kanya-kanya nating paniniwala. Kaya upang tayo ay magkaisa, kailangan natin ng isang leader na may utak at lakas ng loob o isang strongman para hindi maligaw ang ating landas bilang bansa. Si BBM ba o Inday Sara ang karapat-dapat na maging pangulo sa susunod na halalan? Sino ba sa kanila ang merong katangian na kailangan natin sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga hamon na ating kakaharapin sa mga susunod na panahon? Si BBM naging kongresista, gobernador at naging senador at sana naging vice presidente din kung hindi dinaya noong halalan 2016 na hanggang sa ngayon ay hindi pa nabibigyan ng desisyon ng PET sa Korte Suprema. Sa mga naging karanasan niya sa local government bilang executive at pati na sa legislative, makikita natin
Agad-agad na hindi basta-bastang politiko si BBM. Hindi pangkaraniwan ang kanyang estilo, katulad ng kanyang ama, na siya namang hinangaan ng karamihan, pati na ng ibang lahi, dahil sa likas na galing at talino. Si BBM lang at ang kanyang pamilya ang may hawak sa blueprint ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos, kung saan nakalatag ang mga plano na kung natuloy lamang sana ay siyang nagpabago sa ating kapalaran bilang bansa at mamamayan. Tama ang sinabi ni BBM noon na kung natuloy lang sana ang plano ni Presidente Marcos at hindi hinadlangan ng mga kalaban niya sa politika, para na sanang Singapore o South Korea ang Pilipinas ngayon. Maipagpapatuloy ni BBM ang mga nasimula ng kanyang ama noon at pati na din ang mga ginawang mga pagbabago ni Presidente Duterte ngayon dahil sa likas na husay at talino na meron din si BBM. Si Inday Sara naman, hindi din basta-basta at ordinaryong politiko at maraming tao ang makakapagpatunay niyan dahil malawak na din ang naging karanasan niya sa gobyerno bilang mayor at vice mayor. Tulad ng kanyang ama na si Presidente Duterte, isa din po siyang abogado at sobrang strikto sa pamamalakad sa lungsod ng Davao, kaya hindi mabibigo ang sumuporta kay Presidente Duterte kung ibibigay din nila ang suporta kay Inday Sara kung panahon na niya na humawak ng mas mataas na posisyon sa ating bansa. Naging matunog ang pangalan ni Inday Sara noong 2018 na isang potential candidate bilang isang senador dahil sa kanyang karisma at popularity na mana sa kanyang ama. Kahit sa kabila ng kanyang mataas na rating sa surveys noon, ay hindi niya ito kinonsidera dahil mayor siya ng Davao at gusto niyang ituloy ang paglilingkod sa kanyang mga constituents. Sa kabila ng kanyang pagiging mayor, hindi ito naging hadlang sa kanyang impluwensya sa Kongreso na kung saan napatanggal niya sa pwesto ang isang House Speaker. Kung siya man ay magdesisyon na tumakbo sa mas mataas na pwesto sa huli, sigurado na hindi mabibigo ang mga taga-suporta dahil sa kanyang talino at tapang na magiging epektibo sa pagsugpo ng maraming problema sa ating bansa. Sino ngayon ang mas karapat-dapat kay BBM o kay Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng bansang Pilipinas? Halos parehas lang sila ng mga katangian at medyo parehas din sila ng estilo sa pamumuno. Pwede bang magsanib puwersa na lang sila? At isa tatakbong Pangulo at ang isa ay magiging bise? Kung tutuusin, magiging malakas na puwersa ang tambalang ito kung matuloy man dahil si BBM merong solid north at mga loyalista sa likod niya. At si Inday Sara naman ay merong solid south at DDS na nasa likod niya din. Pero kung ako ang tatanungin nyo, si BBM muna ang dapat na tumakbo bilang presidente at si Inday Sara ang magiging bise nang sa gayon ay maipatupad agad ang blueprint ng dating Pangulong Marcos at mapagtibay ang pundasyon nito para sa ikauunlad pa ng ekonomiya na siyang nasimulan na ni Pangulong Duterte. Pag naipatupad na ang mga dating plano ni Presidente Marcos, magiging mas handa na ang Pilipinas at ang susunod na uupong presidente sa katauhan ni Inday Sara. Kayo, ano sa tingin nyo?